Hello mga kababayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, kung anumang oras dyan po sa inyo. Hindi po ako mapakali dito sa nangyari na itong sinasabing nagkaroon ng secret deal, itong si dating Pangulong Duterte with China. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero ako, personally, malakas ang kutob ko, paniniwala, na ito po ay totoo. Bueno, dahil nga sa itong China ay mahilig magbintang, mahilig magbaliktad ng salita, kagaya nitong mga nangyayari na mga gulo dyan sa West Philippine Sea, na tayo ang pinagbibintangan. Kumbaga, binabaliktad tayo. Ngayon, baka ganito rin po kasi ang issue dito sa sinasabi nila. Galing na mismo po sa kanila na kaya naman pala sila nagpupumilit na tayo ang paalisin dyan sa ating teritoryo dahil mayroon daw na ipangako, mayroong commitment na ginawa itong si dating Pangulong Duterte sa kanila. Kagaya na lang ng ito, inamin ni Duterte ito na pinayagan niya makapasok sa teritoryo natin para mangisda yung mga Chinese fishermen. Bukod sa dyan, yung pumayag itong Duterte na huwag magdala ng mga construction materials papunta sa Ayungin Shoal. Dahil alam nila na i-reconstruct natin, aayusin yung nabubulok na barko na siyang ating outpost doon. Or, baka kasi maisipan natin na gumawa ng talagang permanente na structure. Permanent structure na outpost. Which is yun naman talaga ang kailangan gawin. So, kaya naman pala nung nagre-resupply itong mga sundalo natin doon sa Sierra Madre, BRP Sierra Madre, ay pinagbibintangan itong mga Chinese na baka daw kasi may dalang construction materials. Na kung tutuusin, ano ang pakialam nila, di ba? Anong pakialam nila sa ginagawa natin dahil tayo ay kumikilos sa loob ng ating teritoryo? Sa katotohanan, sila nga dapat ang tanungin natin kung anong ginagawa nila doon. Wala silang karapatan na mag-ikot-ikot doon. Much worse, naku-questionin nila ang mga ginagawa natin, ang gusto nating gawin. So ngayon, kaya naman pala itong Duterte ay hindi kumikibo, walang reaction o comment kapag alam naman nga niya na nagkakagulo dyan sa West Philippine Sea, na hinaharas tayo, hinaharas yung mga sundalo natin dyan, yung Navy, yung Coast Guard, binubuli, sinasaktan, binubunggo-bunggo. Wala tayong naririnig na kahit ano mula sa dating Pangulo. Dahil yun naman pala, nakipagkasundo. Bueno, kung totoo, natural. Kung totoo man po, na ginawa yun ng dating Pangulo, hindi pa marapat na papanagutin siya? Bigyan siya ng karampatang parusa? Sabi po kasi, according to law, ito ang may sabi nito mismo si Justice Carpio, na kung sakali man daw na ginawa ito ni Duterte, itong pagtatraidor na ito, itong pakikipagkasundo, pagkakaroon ng secret deal with the communist Chinese government, ang magagawa lang daw natin na kaparusahan dito sa Pangulong nakipag-secret deal ay impeachment. Which of course, walang saysay dahil hindi na siya Pangulo eh.
paano mo pa naman siya i-impeach? At ito pong si Justice Carpio, dito po sa naging interview sa kanya ni broadcaster Christian Isguera, dahil pinapanood ko po yan. Panoorin niyo rin po kasi dyan po mayroon siyang mga matatalinong content. Okay? So, doon po sa vlog na yon ni Isguera, itong si Justice Carpio, wala po siyang mabanggit na kaparusahan para sa isang pangulo or dating pangulo na nagtraidor sa bansa nung siya ay pangulo pa. Na kumbaga, ang nasa ay sorry. Ito na naman tayo. Na kumbaga, dito daw sa ating batas, sa konstitusyon, ang tanging parusa na maigagawad sa isang pangulo na gumawa ng isang ganyang katraidoran ay impeachment. And so, dahil hindi na nga siya magpangulo, hindi na siya mai-impeach, ano ngayon? Ang tanong, ano na? Hahayaan, ibig sabihin ba, hahayaan na lang natin na wala lang? Hindi man lang pwedeng papanagutin itong si Duterte doon sa ginawa niya? At bakit po hindi pwedeng papanagutin itong mamang ito? Dahil because dahil po sa kanyang pagkukumit mag-isa, dahil dun sa secret commitment na ginawa niya sa China, marami po ang napahamak. Di ba? Yung sumunod na administrasyon, which is the PBBM government sa ngayon, yun ang nagsasuffer para ayusin yung mga problema na iniwan nito ni Duterte. At yung mga taong apektado dito sa kanyang deal na ito, ay yung mga kasalukuyang Pilipino, yung mga fishermen, yung Coast Guard, yung Navy natin, yung mga kasundaluhan natin. And worse, yung interest po ang pinakamabigat sa lahat, yung naging resulta, naging negative effect dito sa interest ng ating bansa. Dahil parang ikinompromiso niya yung interest ng ating bansa, yung teritoryo, yung mga produkto, yung mga kayamanan na makukuha natin dyan sa teritoryong yan. Ngayon, mga kababayan, ganun lang ba? Ito po ang ito ang isang malaking question sa ngayon, na porke ba hindi na pangulo? Mapaparusahan lang pala si Duterte kung siya ay pangulo pa. Impeachment lang. Which is, if ever na nasa posisyon pa si Duterte ngayon, akala nyo ba mag-aandar yung impeachment? Of course not. Sino maglalakas loob na i-impeach ang isang Duterte? Kaya nga, the best thing para siya ay mapapanagot, siya ay maparusahan, ay antayin na siya ay bumaba sa pwesto. Ngayon na wala na siya sa posisyon, at ngayon na naglabasan na itong mga katarantaduhang ginawa nitong gagong pangulo na to, wala man lang po bang gagawin ang batas natin? Hahayaan lang ba na mag-enjoy lang ng kanyang buhay samantalang marami siyang naipahamak? Ipinahamak niya po ang bansa natin. So ngayon, wala man lang bang gagawin yung kasalukuyang gobyerno? Okay, naiintindihan po natin na si Pangulong BBM ayaw niya ng gulo.
Kumbaga, imbes na pagtuunan niya ng pansin itong kagaya nito, yung paghahabol kay Duterte na yan dahil dyan sa secret deal, kumbaga, para sa kanya siguro, go on na lang siya, magtrabaho na lang siya, kaysa habulin itong isang traidor. Pero mga kababayan, hindi po kasi pwede na basta ganun lang, sa ganun lang matapos ang lahat. Hindi ba? Ito'y opinion ko po ha. Opinion ko. Kasi po napakabigat nitong ginawa na ito ni Duterte sa ating bansa. Isang malaking katraidoran na ito ngayon, naaagawan tayo. Di ba parang pananabutahi ito? Pananabutahi sa ating national security at yung ating economic interest. Pangsasabotahe. Ngayon, pwedeng sabihin ng mga iba na unawain na lang dahil nung time niya, para sa kanya yun ang best thing na magagawa niya dahil ayaw niya makipaggera. So ganoon na lang pala yun. Dahil takot kang makipaggera, ipamimigay mo na lang yung bansa mo. What a stupid president. Alam niyo mga kababayan, dapat lang po sana itong mga mambabatas natin sa ngayon, wag lang na puro si Kibuloy, no? Hindi ko sinasabing wag habulin si Kibuloy. Marapat lang talaga na habulin siya at parusahan din. Pero alam natin na nagiging busy ang lahat. Ang lahat ng mambabatas busy sa paghahabol kay Kibuloy. Siguro ko naman po, pagkatapos na ma-resolve ito ang problema kay Kibuloy, siguro po marapat lang na bigyan naman ng pansin itong ginawa ni Duterte sa bansa natin. Wala akong pakialam kung matanda na siya. Ginawa niya yan nung time na normal pa yung utak niya. Ang lakas ng loob na tawaging weak president, itong si PBBM, yun pala, siya pala Siyang pala yung nangangatugang tuhod, takot na takot, masinghalan nung China. Kaya, ipamigay na lang niya yung teritoryo natin. Ipamigay niya yung ating kayamanan, yung ating mga pagkain, mga isda na maaani dyan sa West Philippine Sea. Shower ako. Alam nyo, siguro po, itong ganitong gawain ng isang pinagtiwalaang leader, pangulo, ang ginawa pong ito ay isang malaking krimen. Isang napakabigat na krimen. Dahil bansa mismo ang pinatay mo. Bansa ang ipinagkanulo. Ngayon, ano bang equivalent kapag ang isang tao ay ipinagkanulo mo kagaya nung panahon ng Second World War? Di ba kapag tinraidor mo ang isang kaibigan mo, ipinagkanulo mo sa Hapon at pupugutan siya ng ulo, di ba pinatay mo? Parehas din yan. Kapag ipinagkanulo mo ang interes ng bansa, pinatay mo. Pinapatay mo yung dapat sana para sa kinabukasan ng mga susunod na generation of Filipinos. Alam nyo, ano bang pinupunto ko? Para po sa akin kasi, kailangang managot si Duterte. Kailangan siyang imbestigahan. Imbestigahan siya tungkol dito sa sinasabi ng China na nagkaroon sila ng secret deal. At dapat po na maparusahan siya. Maparusahan. Siguro ko kung wala pang batas para sa tungkol sa ganitong crime ng isang former government leader,
siguro ko po panahon na para gumawa kayo ng batas tungkol dito. Dahil hindi naman po pwede na basta ganito na lang ang katapusan yan. Di ba? Tama hindi. Kailangan pa panagutin si Duterte. Kung totoo yung sinasabi ng China na nakipagkasundo siya na nakompromiso yung teritoryo at kayamanan natin. Kayamanang para sa atin. Para sa atin lamang. Dahil exclusive economic zone ang ipinamigay niya. Ang pinapasok niya. Di ba? Wag lang puro ang bababaw naman po ng mga kaso na iniimbestigahan dyan sa Senado. Kaso, alam nyo kung ngayon po ito gagawing investigasyon, ngayon, kahit na Kongreso, lower house ang mag-imbestiga dyan, ang suma total, ang bottom line pa rin yan, babagsak pa rin yan sa Senado. Sa Senado, kung saan, marami magliligtas dyan, kagaya ng nangyayari ngayon sa kaso ni Kibuloy. So, kailan po kaya antayin natin na matapos ang eleksyon sa 2025? Baka sakaling mapalitan, magkaroon tayo ng bagong set of senators na makabayan, hindi makakibuloy, hindi makaduterte, hindi makakaibigan, kundi simple makabayan. Siguro ganon. Anyway, mabilis naman ang panahon eh. Next year, pagkatapos ng eleksyon, so 1 year to go. At sana nga, mapalitan itong mga nandiyan dyan sa Senado na mga walang kwenta. Mga inutil na senador. Di ba? Okay, yun lang po ang ibig ko sabihin na kailangan mapapanagot dahil isang napakalaking krimen itong isang pangulo na hahayaan na lamang na ipamigay sa ibang bansa ang kayamanan ng bansa natin. Teritoryo, kayamanan, oil and gas, fish, marine life, marine treasures, etc. Tama po ba mga kababayan? Okay, hanggang dito na lamang muna po at maraming salamat sa panonood and see you in my next vlog. Peace.